Binatang lalaki nag-asawa ng aswang. May isang binatang nagngangalang Rogelio. Kilala siya bilang masipag na magsasaka, tahimik at may mabuting puso. Madalas siyang inaasahan ng kanyang mga kapitbahay dahil bukod sa malakas ang katawan ay hindi rin siya maramot tumulong. Isang gabi habang pauwi mula sa bukid, nadaanan niya ang isang matandang babae na tila nawala ng lakas at nakaupo sa ilalim ng punong balete. Nilapitan niya ito. Open quote, "Inay, ayos lang po ba kayo? Baka po kailangan niyo ng tulong." Tanong ni Rogelio. Close quote. Ngumiti ang matanda at tumango. Open quote, "Salamat Hijo, may naghihintay sa iyo. Tandaan mo, ang puso minsan ay mas malakas pa sa takot, bulong nito bago tuluyang naglaho sa kanyang paningin." Close quote. Nagulat si Rogelio, ngunit dahil sa pagod, hindi niya na iyon binigyang pansin. Ang pagkilala kay Amara, may pasang ilang araw, nakilala niya ang isang dalaga sa tabing ilog. Ang pangalan nito ay Amara. Maganda, mahinhin, at tila may kakaibang alindog na humihigop ng kanyang atensyon. Madalas nilang pagkikita ay uwi sa pagkakaibigan hanggang sa lumalim ito at naging pag-ibig. Ngunit may napansin si Rogelio. Tuwing kabilugan ng buwan, bigla na lang nawawala si Amara at hindi nagpapakita kinabukasan. Kapag tinatanong niya, laging umiwas ang dalaga at sasabihing, open quote, "May mga lihim akong hindi mo pa kayang malaman, Rogelio." Close quote. Sa kabila ng pagtataka, mas nanaig ang pagmamahal niya. Hanggang sa nagdesisyon silang magpakasal sa isang simpleng seremonya sa baryo. Ang pagbunyag ng lihim. Isang gabi, matapos silang ikasal, hindi mapali si Rogelio. Sinundan niya si Amara na palihim na lumabas ng kanilang bahay. At doon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nasilayan niya ang nakakatindig balahibong pagbabago. Ang katawan ni Amara ay biglang lumipis, nagkaroon ng mahabang kuko at lumipad ang kalahati ng katawan nito palayo, isa pala itong aswang na manananggal. Nanginig si Rogelio. Ang babaeng minahal niya ay isa palang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ngunit imbes na sigawan o takasan, inalala niya ang sinabi ng matanda noon. Ang puso minsan ay mas malakas pa sa takot. Ang labanan ng pagmamahal at kababalagan kinabukasan, hinarap niya si Amara. Open quote, "Alam ko na ang totoo, aswang ka." Close quote. Tumulo ang luha ni Amara. Open quote, "Rogelio, matagal ko na sanang sasabihin, ang aking lahi naghahanap ng dugo upang mabuhay, ngunit pinili kong lumayo sa kasamaan at hayop lamang ang aking pinagbubuhusan ng uhaw. Handa akong lisanin ka kung ikaw ay matatakot sa akin." Close quote. Nagpasya si Rogelio na panindigan ang kanyang sumpa. Open quote, "Mahal kita, Amara. Hindi ko tatalikuran ang asawa ko. Ngunit kung may panganib na darating, ako ang haharap." Ang pag-atake ng mga aswang dumating ang gabing pinakanakatakot sa kanilang buhay. Isang grupo ng mga aswang ang nagbalak sa lakayin ang baryo. Narinig ito ni Amara at agad niyang sinabihan ang kanyang asawa. Sa gitna ng dilim, dumagundong ang mga pakpak at lumitaw ang mga nilalang na uhaw sa dugo. Nagtagpo ang dalawang panig, si Amara na handang ipagtanggol ang baryo, at ang kanyang lahi na nais siyang isama pabalik. Nagkaroon ng matinding labanan. Ang mga sigaw, iyak ng mga bata at huni ng mga paniki ay bumalot sa gabi. Nakita ng mga taga-baryo na hindi kalaban si Amara, kundi isa siyang kakampi. Sa tulong ng kanyang kakaibang lakas at tapang ni Rogelio, naitaboy nila ang mga aswang na gustong maghasik ng lagim. Ang aral mula noon, tinanggap ng buong baryo si Amara. Bagamat hindi nawala ang kaba sa kanilang puso, nakita nila kung paano pinili ni Amara ang kabutihan kaysa sa likas niyang kalagayan. Si Rogelio naman ay patuloy na nagsaka, ngunit ngayong may katuwang na siya, isang asawang kakaiba, ngunit tapat at nagmamahal ng totoo. At sa bawat kabilugan ng buwan, hindi na takot ang nangingibabaw, kundi ang alaala ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa lahat ng kababalaghan. Makalipas ang ilang taon mula nang tanggapin ng baryo si Amara bilang asawa ni Rogelio, unti-unti nang naging tahimik ang kanilang pamumuhay. Pinatunayan ni Amara sa mga tao na kaya niyang pumili ng kabutihan kahit siya ay may kakaibang lahi. Dumating ang araw na biniyayaan sila ng isang anak, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Elias. Masigla, matapang, at may kakaibang kinang ang mga mata. Ang mga palatandaan, habang lumalaki si Elias, napansin ng kanyang mga magulang na kakaiba ang bata. Kapag kabilugan ng buwan, nagiging sobrang lakas siya at nakikita niya ang mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Minsan, kaya niyang makaramdam kung may masamang espiritu na naglalapit sa kanilang baryo.
Bagamat may takot sa puso ni Rogelio, pinili niyang itago ang mga lihim na ito at ituro sa anak ang mabuti at tamang landas. Open quote. Elias, hindi mahalaga kung anong dugo ang dumadaloy sa iyo. Ang mahalaga ay kung paano mo ito gagamitin para sa ikabubuti. Close quote. Ang gabi ng pagsubok. Isang gabi, dumating ang isang pangkat ng mas mabagsik na aswang mula sa kabilang bayan. Narinig nila ang balita na may batang isinilang mula sa tao at aswang at naniniwala silang si Elias ay magiging makapangyarihan kapag sumama sa kanila. Gabi ng kabilugan ng buwan nang salakayin ng mga ito ang baryo. Nakatitig si Elias mula sa kanilang bintana at ramdam niyang siyang pakay. Open quote. Ama, ina, sila ay para sa akin, bulong ng bata. Close quote. Hinawakan siya ni Rogelio. Open quote. Hindi anak, hindi kanila makukuha. Close quote. Lumabas si Amara at hinarap ang kanyang dating mga kasama. Open quote. Hindi niyo siya madadala. Pinili kong maging tao at ganoon din ang anak ko. Close quote. Ang kapangyarihan ni Elias sa gitna ng labanan, biglang nagliwanag ang mga mata ni Elias. Ang kanyang tinig ay naging matatag at sa hindi maipaliwanag na paraan, napaglabas siya ng kakaibang lakas, parang apoy na nagmumula sa kanyang palad. Natakot ang mga aswang at nagsipag atrasan. Ang ilan ay sumubok pa ring lumapit, ngunit tila tinaboy sila ng liwanag mula sa bata. Open quote, hindi ako magiging isa sa inyo. Ako'y anak ng tao at magbabantay sa mga walang laban, sigaw ni Elias. Close quote. Sa tulong ni Rogelio at Amara, naitaboy muli ang mga aswang palabas ng baryo, ang bagong tagapagtanggol. Mula noon, nakilala si Elias hindi bilang anak ng aswang, kundi bilang bantay ng baryo. Siya ay lumaking matapang at laging handang tumulong. Ang kanyang kakaibang lakas ay ginamit niya hindi para manakit, kundi para magligtas. At sa puso ni Rogelio at Amara, higit na naging matatag ang kanilang paniniwala. Ang pagmamahal at tamang paggabay ay kayang baguhin ang naanong dugo o pinagmulan. Aral, hindi hadlang ang pinagmulan upang maging mabuti. Kahit dala mo ang bigat ng nakaraan, nasa iyong mga kamay kung paano ito gagamitin para sa kasamaan o para sa kabutihan. Lumipas ang maraming taon, lumaki si Elias bilang isang matapang na binata. Kilala siya sa buong baryo bilang tagapagtanggol, hindi lamang laban sa mga aswang kundi pati na rin sa iba't ibang nilalang ng dilim. Mula pagkabata, sanay na siya sa kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga espiritu at engkanto na hindi nakita ng iba. Malakas ang kanyang pang-amoy sa panganib. Kapag nagagalit, sumisibol mula sa kanyang katawan ang kakaibang liwanag na kayang magtaboy ng masasamang nilalang. Ngunit kasabay ng kanyang paglaki ay ang pag-usbong ng isang mas malaking banta. Ang propesya ng matanda. Isang araw, dumating ang isang matandang ermitanyo mula sa kabilang bundok. Nakiusap ito kay Rogelio at Amara na makausap si Elias. Open quote, ikaw, binata, ikaw ang nakatakdang maging bantay laban sa isang hukbo ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Kapag sumapit 3 kabilugan ng buwan sa susunod na taon, bubukas ang lagusan ng kadiliman. Close quote. Naguluhan si Elias ngunit hindi siya nagatubiling tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang unang labanan ni Elias, dumating ang unang kabilugan ng buwan. Mula sa kagubatan ay sumulpot ang mga tikbalang na nagpapalito sa mga magsasaka at nagdadala ng sakit sa mga bata. Hindi natakot si Elias. Tinahak niya ang masukal na daan at nang harapin niya ang tikbalang, gumamit siya ng panalangin at liwanag mula sa kanyang mga palad. Open quote, kung nararapat kayong manatili rito, manatili kayo sa kabutihan. Kung hindi, bumalik kayo sa inyong pinagmulan. Close quote. Nagliwanag ang paligid at napaatras ang mga tikbalang. Ang ilan ay nagbalik sa anyong usok at naglaho. Ang ikalawang pagsubok, pangalawang kabilugan ng buwan, mas mabigat na pagsubok ang dumating, isang grupo ng mga engkanto na nagalit dahil winasak ng mga tao ang kanilang punong sagrado. Nagpakita sila sa baryo at nagbanta, ngunit hindi gumamit si Elias agad ng lakas. Sa halip, kinausap niya ang mga engkanto at nangakong ibabalik ng mga tao ang puno at aalagaan ang kanilang lupain. Sa kanyang tapang at malasakit, napayapan niya ang mga nilalang at iniwan nilang ligtas ang baryo. Ang huling kabilugan ng buwan. Dumating ang 3 kabilugan ng buwan, ang gabi ng pinakamalaking pagsubok. Sa ilalim ng madilim na langit, bumukas ang lupa at lumitaw ang hukbo ng mga aswang at maligno na nagmula sa lagusan ng kadiliman. Kasama ni Elias ang kanyang ama at ina, ngunit alam niyang siya lamang ang may kakayahang magsara ng lagusan. Sa gitna ng laban, tinig ng matandang ermitanyo ang nagpaalala sa kanya. Open quote, Elias, hindi ang lakas ng dugo ang iyong sandata, kundi ang kabutihan ng iyong puso.
Close quote. Itinaas ni Elias ang kanyang mga kamay at buong tapang na isinigaw. Open quote. Sa ngalan ng kabutihan, isinasara ko ang lagusan dilim. Close quote. Sumambulat ang liwanag mula sa kanyang katawan at unti-unting nagsara ang lagusan habang ang mga nilalang ay naglaho sa alingawngaw ng kanilang hiyawan. Ang bagong simula, matapos ang matinding labanan, naging tahimik muli ang baryo. Si Elias ay kinilala hindi lamang bilang anak ni na Rogelio at Amara, kundi bilang bantay ng dalawang mundo, ang nagbabalik ng balanse sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng dilim. At sa bawat kabilugan ng buwan, nakatayo siya sa tuktok ng bundok nagbabantay. Hindi na siya tinatakasan ng takot, kundi pinapalitan ng paniniwala na ang dugo at pinagmulan ay hindi kailanman hahadlang sa isang pusong marunong magmahal at magsakripisyo.